Alin nga bang mas maganda? The game-changing upgrade from the Honda Click or the maxi scoot you can afford by Suzuki Bergman? Alin nga ba dito ang mas maganda? Mapapabili ka na ba talaga? Or tanging mga hype lang to mga motorsiklong ito? Kaya sa video na ito mga boss, pag-usapan natin about isang kanilang side-by-side comparison, specs and key features, yung final thoughts natin dito, if these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy kind of motorcycle decision. Kaya simulan na natin agad yung kanilang side-by-side comparison mga boss. Sa pricing mga boss, makikita natin agad na meron silang dalawang variant for each motorcycles. Unahin natin si Bergman, meron siyang standard version tsaka EX variant, which is pricing around 83,400 pesos yung standard version ni Bergman, tsaka yung EX version naman is merong 92,400. Samantalang kay Honda Click mga boss, is meron siyang 82,400 pesos for its standard edition, tapos 86,900 pesos naman sa kaniyang Smart Edition. If ang pag-uusapan naman natin ngayon is ang kanyang colorways, meron tayong 7 colorways for the Suzuki Bergman and 5 naman for the Honda Click. Si Bergman nga pala mga bosses, merong 4 na standard edition, which is yung New Titan Black, yung Pearl Mirage White, Candy Summer Red, tsaka yung Metallic Matte Titanium Silver. Tapos yung EX edition niya naman mga bosses, meron tayong Metallic Royal Bronze, yung Metallic Matte Black, tsaka yung Pearl Mirage White na styling. Samantalang kayo Honda Click naman mga boss, meron tayong 3 standard version, which is yung Obsidian Black, yung Pearl White, tsaka yung Pearl Gray. While their Smart Edition naman mga boss, meron tayong Matte Fresco Brown, tsaka Matte Axis Gray. Yung pinaka makikita mong difference talaga nila dito is that sa Standard Edition is meron silang 2-tone color combination for the Standard Edition. Ngayon naman mga boss, pag-usapan natin yung headlight nila mga boss. Makikita naman natin dito that more on the classy side talaga si Suzuki Bergman. However mga boss, kay Click version 4 kasi mga boss, hindi lang yung kaniyang headlight yung nagbago, kundi meron din tayong kasamang upgrade sa kaniyang buga nito. Meron na kasi tayong 10% further and 20% wider na makikita mong mas in-improve nila dito. So, it means may maganda siyang na-improve not just for its face value. Ngayon naman mga boss, if ang rear light yung pag-uusapan mga boss, dito natin makikita na more on the classy side pa rin talaga si Suzuki Bergman. Tapos si Honda Click naman mga boss is more on the futuristic side. So, mas makikita mong may future-proof ang Honda Click over the Suzuki Bergman. However mga boss, meron talaga tayong napagsanayan mga boss that mahirap lumain ang mukha ng luma. So, that means it's a classical style that hindi talaga agad-agad lulumain ng panahon. And if ang instrument panel naman ang pag-uusapan mga boss, dito tayo lamang kay Suzuki Bergman, which is yung kanyang LCD digital display mga boss. If ang EX variant yung kukunin nyo, meron tayong kasama dito ang Suzuki Ride Connect, which is mas pag-usapan natin yan mamaya. But more likely, meron tayong turn-by-turn signal na na-feature natin dito from our previous videos, which is siya yung nagtutulong na magbibigay ng signal ahead if ever you're 100 meters away to turn left or to turn right, ganon. Magandang feature yan para sa atin if ever kailangan natin yan, di ba? And si Honda Click naman mga boss, ang maganda din naman dito is that pareho din naman sila na LCD digital display, tapos napaka-informative naman for both of these motorcycles. Meron sila nabibigay ng mga stats para mas maging aware tayo and mas ma-monitor natin to ng maayos. Ngayon mga boss, if ang pag-uusapan naman is ang keyless remote system kind of technology, dyan lamang si Honda Click. Naka-shutter key system lang kasi si Suzuki Bergman. Tapos, if si Click V4 na Smart Edition yung kukunin mo mga boss, meron tayong keyless remote system feature na makukuha dito if ito yung kukunin mo. Si Bergman kasi mga boss, mapa-standard version man or yung EX version, yung kukunin natin dito, wala tayong marireceive na keyless kind of technology. Now, if ang utility box naman or underseat compartment yung mga pag-uusapan natin mga boss, napakalaking tulong nito para sa pang-araw-araw natin. And if si Suzuki Bergman yung pipiliin mo, meron tayong 21.5 liters of underseat compartment capacity. Lamang siya kay Honda Click na meron tayong 18 liters lang na capacity. Meron tayong makikita na may kumakasya naman na full face dito kay Bergman, and baka sa uri ng helmet tsaka yung sizing yung mas makikita mo ang kakasya na full face dito. However, kay Honda Click mga boss, half face lang yung parang mas rest assured na makikita mong kakasya dito kay Honda Click if yan yung babasihan nyo. Now, if ang charging port naman ang pag-usapan natin mga boss, meron tayong USB-A for the Suzuki Bergman as kaniyang charging port. Tapos kay Honda Click naman mga boss is naka USB-C na, which means hindi tayo technologically behind dito for the Honda Click.
And now naman mga boss, if ang wheel type yung pag-uusapan natin mga boss, pareho naman tayong naka-mags dito, so maganda yung pormahan natin dito. If ang pag-uusapan naman natin mga boss is ang fuel tank, meron tayong 5.5 liters for each. Sa fuel consumption, ang mas pag-uusapan natin dito. Si Suzuki Bergman mga boss, meron tayong 57 kilometers per liter na fuel efficiency na pwede natin makuha, while kay Honda Click naman is meron tayong 50.3 kilometers per liter lang. So makikita natin dito that they both have the 5.5 liters of fuel capacity na ready, but lamang kaunti si Suzuki Bergman sa kaniyang fuel efficiency. But again mga boss, just to remind you, depende pa rin yan kung paano ka magdala ng motorsiklo mo and paano ka magpiga nito. Ngayon naman mga boss, if ang displacement natin ang pag-uusapan, meron tayong 125cc for both of these motorcycles. And yung engine oil capacity niya naman mga boss is that meron tayong 0.8 liters for the Suzuki Bergman. Meron din naman tayong 0.9 liters for the Honda Click version 4. Makikita natin dito mga boss na lamang dito si Bergman ng 0.2 liters lang yung need para makapag-change oil. But that simply means mga boss, 1 liter lang ang need for each of these motorcycles. So, 1 litro lang yung ating need na oil para makapag-change oil sa ating makina. Ngayon naman mga boss, if ang gulay board yung pag-usapan or the spacious footboard, makikita natin dito mga boss that lamang dito si Suzuki Bergman kasi both of them naman is merong footboard, but the Suzuki Bergman offers footrest extension and dual hooks na rin ito para makapagdagdag talaga ng convenience sa iyo. Para sa inyo ba mga bossing, nagmamatter ba to? Paki-comment nga dyan below. Ang pag-usapan naman natin mga boss is meron bang park brake for both of these motorcycles? Ang masasagot natin dyan is meron si Honda Click V4, samantalang si Suzuki Bergman is wala. And if ang auto start stop naman yung pag-uusapan mga boss, meron tayo for both, and ang tawag kay Honda Click is the ISS, which means idling stop system. Pareho rin naman sila ng function mga boss na kapag naka-turn on yung makina tapos nasa kalagitnaan tayo ng traffic o di naman kaya naka-stoplight, automatically mag-i-switch off ang makina nito para makasave ng gasolina. And if built-in hazard switch naman yung pag-uusapan mga boss, pareho naman tayong wala dito unfortunately, pero ang good news nga lang mga boss is that both of these motorcycles naman is merong tubeless tires. That simply means less na yung pag-aalala natin dito na baka maflatan tayo sa gitna ng daan, yung ganito ganyan, kasi mas madali siyang ma-repair compared sa tube type na tires. If ang pag-uusapan naman natin is ang kanyang kickstart, pareho naman silang wala mga boss. However, both of these motorcycles naman is merong indicator tsaka information na makukuha mo sa kanilang LCD. So kailangan lang talaga natin ito tignan. However mga boss, yung lamang kasi dito ni Suzuki Bergman, if si EX variant yung kukunin mo, meron tayong Suzuki Ride Connect na additional dito. So, maganda yan if ever gusto mo mag-monitor, gusto mo makita yung stat sheets ng iyong Suzuki Bergman, which is walang ganyang ay dadagdag na tech si Honda Click. And last but not the least mga boss, if customization yung pag-uusapan mga boss, wala pa tayong makikita ang masyadong customizations kay Honda Click mga boss, ano? Kasi alam naman natin nakakalabas lang nito. However, if si Suzuki Bergman man yung pipiliin mo, meron na tayong makikita mga concept dito na parang ginawa talaga siyang maxi scoot. Especially, nilagyan ng MDL, nilagyan ng crash guard, nilagyan ng magandang visor, tsaka yung side mirrors, pinalitan, and binigyan din ng top back. So, maganda siya kasi may concept na. Samantalang kay Honda Click, inaabang-abangan pa ng mga tao, and hopefully, meron din namang magbigay ng mga concept soon if ever meron nang makakakuha nito as early as they can. If ang specs and key features naman yung pag-usapan natin mga boss, unahin na natin dyan si Suzuki Bergman. Meron itong 124.3cc na naka-air-cooled. Samantalang kay Honda Click mga bosses, meron tayong 125cc na naka-liquid cooled. And if ang power ang pag-usapan mga boss, meron tayong 8.4 horsepower at 6,500 RPM kay Suzuki Bergman, 11.0 horsepower at 8,500 RPM naman yung kay Honda Click. Torque natin mga boss, meron tayong 10 Newton meters at 5,000 RPM kay Suzuki Bergman, 10.8 Newton meters at 5,000 RPM naman kay Honda Click. Yung compression ratio natin mga boss, ano, kay Suzuki Bergman meron tayong 10.3:1, samantalang kay Honda Click is 11.0:1. Yung bore stroke natin dito kay Suzuki Bergman is 52.5 by 57.4 and 52.4 by 57.9 naman kay Honda Click. Makikita natin dito mga boss, halos lamang dito si Honda Click, and makikita natin dyan na hopefully mas
Tapos, i-level up pa ni Suzuki Bergman yung kanyang spec sheets para makita naman natin na hindi talaga sila nagpapahuli if ever technology yung pag-usapan. And bago natin pag-usapan yung kanyang key features, pag-usapan muna natin yung kanilang dimensions mga boss. Si Suzuki Bergman mga boss is merong 770mm na seat height, 160mm na ground clearance, and 1200mm na wheelbase. Meron tayong 90x90x12 na front tires at 100x80x12 naman na rear tires. If si Honda Click naman mga boss, meron tayong 769mm na seat height, 131mm na ground clearance, at 1280mm na wheelbase. Meron na rin tayong 90x80x14 na gulong sa harap and 100x80x14 naman sa likod. Now, if makikita natin dito mga boss, lamang dito si Bergman sa seat height, sa ground clearance, saka sa wheelbase. However, mas malaki yung inch ng gulong natin dito kay Honda Click, which is 14 inch, tapos kay Suzuki Bergman naman is naka 12 inch lang. And now, yung specs and key features naman tayo mga bossing. Dito natin makikita mga boss that both of these motorcycles is walang ABS pero meron tayong combi brake. Meron tayong ACG starter, naka-auto start-stop, and meron din tayong monoshock. However mga boss, keyless lang talaga yung makikita mong mas lamang ka dito kay Honda Click version 4. Pareho din kasi silang merong 2 valves, tapos naka Honda ESP naman si Click and SEP naman kay Suzuki. And for this kind of pricing mga boss, makikita natin dito that sa standard version ni Suzuki Bergman is meron siyang 83,400 and 82,400 naman for the standard version of Click. And if ang Smart Edition yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong 86,900 kay Click and yung EX variant naman is 92,400 pesos. If titingnan natin yung kaniyang specs to price ratio, alam natin dito na pinaka-sweet spot when pricing ang pag-uusapan is the Smart Edition of Honda Click. Ngayon, mas pag-uusapan natin alin dito yung mas gusto ko sa final thoughts. Kasi dito natin pag-uusapan if these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Ang thoughts ko dito mga bossing that what I will like with them na makikita kong magugustuhan nyo rin is that both of these motorcycles mga boss is merong comfortability na na-i-offer. Meron din tayong beginner-friendly na may experience dito. However, more on the sporty side si Honda Click version 4 and sa may maxi/comfy side naman si Suzuki Bergman. Depende na lang sa'yo alin dito yung mas magugustuhan mo. And last but not least mga boss, makikita kong medyo lamang dito si Honda Click version 4 mga boss is ang kaniyang Smart Edition availability. Kasi alam naman natin mga boss, sa pricing, alam natin na medyo sweet spot dito si Honda Click V4 kasi pareho silang scooter, pareho silang may charger, pareho silang kasya yung half-face helmet sa kanilang underseat compartment. Ang lamang dito ni Honda Click is that meron siyang smart keyless remote system if si Smart Edition yung kunin mo. Tapos, for the price of 86,000 plus lang. Kay Suzuki Bergman naman mga boss, is that meron siyang bigger storage compartment of styling, meron siyang dual hooks, meron siyang footrest extension, and meron siyang capability to have good customizations naman na mukhang makikita mong maxi scoot pa rin yung motorsiklo mo. In which mga boss, mas makikita natin dito if your height is around 5'8", 5'9", 5'10", yung medyo malaking bulas tulad ko, if ever kukuha tayo ng medyo hindi pasok sa Pinoy average height, medyo meron tayong may experience na sasagi yung tuhod natin kay Honda Click. Whereas kay Bergman mga boss, meron siyang malawak na spacing sa ating mga tuhod and pwede pa natin mas ma-relax yung paa natin sa kaniyang footrest extension. So ang masasabi ko dito mga boss, dahil yung height ko is around 5'10", weighing around 70 to 80 kilos. And if nakikita na yung mga videos ko kay Honda RS125i, medyo malaking bulas ako tignan dito. Mukha nang sasagi yung mga tuhod ko. So, I can say Bergman ako dito mga boss. However, if your height is around Pinoy height average, around 5'2", 5'3", hanggang 5'6", ayan, napakaganda tignan sa'yo ang Honda Click version 4. And sobrang bago pa, especially yung Smart Edition nila mga boss. It's like a one-time big time na steal for this kind of pricing talaga ni Honda. Honda na yan mga boss ha, so hindi na talaga yan natin may pagkakait if reliability yung pag-uusapan. Pero kayo ba mga boss, alin dito yung mas swak sa inyo? Kasi wala naman talagang isang motorsiklo that fits for all, but it is more likely motorcycle is built talaga para mas maging swak sa panlasa natin. So paki-comment nga dyan alin dito yung mas nagugustuhan nyo and alin dito yung gusto nyo yung pag-ipunan. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng content, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community.
You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga athlete videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video. See you at the top.